kabado ang kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa arrival gate, naririnig niya ang maingay na bulungan at palakpakan. Nagtaka siya. Paglabas niya, natigilan siya. Sa harap niya ay naroon ang kanyang buong pamilya. Ngunit hindi lamang iyon. May maliit na entablado sa airport arrival area. May mga lobo, may mga ilaw. At sa gitna ay nakatayo ang kanyang mga anak, maayos ang bihis, hawak ang mikropono. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi siya makapaniwala. Lumapit ang panganay at nagsalita. Maraming taon po naming inisip na maayos ang buhay ninyo sa abroad. Hindi namin alam na araw-araw pala kayong kumakain ng tira-tira para lamang mapag-aral kami. Nang malaman namin ang lahat, nangako kaming hindi namin hahayaang matapos ang sakripisyo ninyo nang walang kapalit. Halos mawalan siya ng lakas sa narinig. Isa-isa siyang niyakap ng kanyang mga anak. Lahat sila ay umiiyak. Pagkatapos ay itinuro ng bunso ang isang malaking susi at mga dokumentong nasa mesa. Nay, sabi nito habang nanginginig ang boses, hindi na po kayo babalik sa ibang bansa. Ito po ang bahay at maliit na negosyo na pinundar namin para sa inyo. Panahon na para kayo naman ang magpahinga.